Dapat kaya, ang dahilan? Nalobat ba o something talagang Wala po sa pag-aaral, sir, siguro. baka hindi naiintindihan, di ba? Kasi nung una, akala niya, pag nag-maintain siya, mayaman na siya agad. So, sobra na hype, no? Sobrang hype, sobrang taas ng adrenaline, sobrang gigil, first month, ad-maintain, nagka-cheque, baliw kasi nagka-cheque, second month, nagka-cheque, pero hindi nagbago cheque. Ayun na, nag-start na malobat. Sabi mo, pag nag-DXN, cheque lalaki, ba't hindi yan lumaki yung cheque ko? Nag-guess niyo po? Kaya dapat, ang pag-aaral tuloy-tuloy. At ako naniniwala kasi kami, na pag ang isang distributor, nanggigil sa pagkuha ng pangarap niya, makukuha talaga. Wala namang ginusto ang tao na hindi nakuha. Yes. Tama? Tama. Kaya nga tayo nakapag-asawa, ginusto kasi natin eh. Opo. Diba? Ilang beses mo tayo? Sino ba rito marang beses na master bago nakapag-asawa? Wala pa. Di ba? Ayun, ayun. Marami, di ba? Pero sir, ang dami beses na nag-asawa, di ba? Kasi ginusto eh. Hindi na siguro 10 yung kasin dyan eh. Pero dahil ginusto sir, nag-asawa, ginusto, nakuha? Nakuha, tinundo ako ng 25 eh. So, ibig sabihin, yung tao, yung tayo. Pag ginusto natin, no, pag ginusto natin isang bagay, pwede natin kunin. Ang problema nga lang, mag-iisip lang tayo ng magagandang bagay, bakit tayo iisip natin? Halimbawa ito, nag-imagine ka, wala imagination. Nakapagtataka naman, mag-i-imagine ka lang, ang i-imagine mo ko yung pangit. Kaya tuloy, natatakot ka. Tignan mo nag-DXN ka, i-imagine mo lang na yayaman ka, pero ang inisip mo baka hindi ka yumaman. Bakit ganun? Di ba? Nag-DXN ka, nag-i-invite ka ng tao, kumakausap ka, pero ang inisip mo baka hindi sumama. Tama? Yung mga ganun, bakit ganun? Ba't ganun tayo mag-isip? Di ba? Pwede naman natin isipin na, ito, kasama to. Pag ito niyayin ako to. Nag-member to, nasama sa akin to. Pwede naman ganun, di ba? Tama. Pero bakit yung hindi maganda ang iniisip? Yun yung problema. Yun yung problema sa atin. Ang tawag namin doon, leadership spirit works in you. Dapat, yung spirit na nananalaytay sa atin bilang isang nagninegosyo o gusto mabago ang buhay, dapat ito yung nagpupush ng leadership mo. Dapat nag-work. Dapat nag-work yun. Kasi naupo ka dyan, nakinig ka ng BOM. Tapos nung nakikinig ka ng BOM, nakita mo, yayaman ka. Nakita mo, magbabago buhay mo. Dapat nung pumasok, mag-work yun. Yes. Dapat mag-work yun. But the problem is, hindi nag-work kasi pag uwi mo ng bahay, nag-isip ka na hindi maganda. Ito hindi. Ito pa ha. Ay, mahal naman ng kape. Yayaman. Nag-join. Nung tinanong yung kape, magkano? Ay, mahal pala. Doon na lang ako sa kopi mo. Alam niyo ba yung kopi mo? Alam niyo yung kopi mo? Kasi yung ginagamit ko, kopi ko. Kasi ang coffee ko, Lingxi Coffee. Yun ang coffee ko. Ay, yung coffee mo, ano? Yun, yung coffee mo. Di ba? Dapat nag-work yun. Dapat nag-work. No? Dapat yung... Kaya nga lagi siya sabi ni Dr. Lim, sabi ni Dr. Lim, we lead the market. Always we lead the market. Not let the market lead us. Huwag tayong pumayag na tayo ang ililid ng market. Kasi unang-una, yung tao, pag kinausap mo, at hindi niya naman DXN, pag inalok mo ng produkto, ano sagot yan? Mahal naman. Tama? Tama. Ang problema, sinasangay mo na mo, oo nga. Imagine mo, nililid ka ng market, dapat sasabihin mo sa kanya, hindi, mura na nga yan eh. Alam mo, naging mura yan. Kasi natural yan eh. Iba yan sa kape na binibili mo sa tindahan.
Ang laki ng pagkakaiba niyan. Hindi talaga pareho yan, kaya hindi pareho ng presyo yan. Yes! Yes, parang Hindi pwedeng magkapareho ng presyo yan, kahit itingin mo pa yan. Sabi mo, kahit nalasahan mo, magkaiba ng lasa yan. At magkaiba rin ang pakiramdam pag nainom mo yan. At iba rin ang resulta pag nainom mo yan, magkaiba yan. Nagkagets siya po? Then, ipakita mo yung nutritional facts, di ba? So, ibig sabihin, dapat yung gigil mo, still there. Yung spirit, andun lagi yan. Dapat nag-work. Nag-work yan. Nagkagets siya po? Then, ayan. Ayun. Paano na mag-work? Paano mag-work yung spirit sa atin? Paano mag-work? Ano sabi? Dapat maging reason mo. Why you do the Excel? Bakit mo gagawin yung negosyo? Bakit gusto mong mabago ang buhay mo? Ano yung reason mo? Ano yung dahilan mo? At ano yung biggest why mo? So, tayo nakakalam nun. Baka isa sa atin, magkakaiba tayo ng reason, di ba? Pwedeng si Sir, kaya mabilis siya nag-Ruby kasi iba yung reason niya. Pwede si Sir, kaya 1 month lang, nakuha niya yung Ruby kasi iba rin yung reason niya. Ako kasi, nag-diamond ako 1 year and 8 months. Kasi iba rin yung reason ko. Bakit may mabilis, bakit may mabagal? Magkakaiba tayo ng reason. Sa madaling sabi, palaliman na lang ng dahilan to. Palaliman na lang. No? Kung sino yung may pinakamalalim na dahilan, siya yung mabilis. No? Sabi nga, paano hinuhungay yung reason? Kaya, no? Nag-try ka mo mag-self-analysis. Never ka na. Ilan na position mo? Member ka na, wala pang position? bago pa lang. Ilang buwan na? Ilang buwan? Paano gano'ng katagal? 1 taon? 2 taon? 4 months. So ano na-rebates mo? Dito ka lang. Gusto ko lang kasi bata ka pa dito. Yan. 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 Sige, hindi mo na yan. Yan. Pag may mga bata kasi gusto ko, katabi ko para bumabata dito. Yan. Yung mga ilan na, ilang ba na? Sino ka ba yan? Tingin ka sa akin. Pogi-pogi mo na, ilang mo na? 4 o 5. Ilang rebase mo na? Bakit ba na? Hindi mo alam? Hindi mo alam kung bakit? So, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano rebase mo. Kayo yung grupo siya, kung kayo yung Ayan. kay ma'am. Ano mo? Pinsan? Kapatid? Ka-classmate. Okay. So, ibig sabihin, pero nagka-check ka na. Bakit? Bakit? Busy? Nakaka-points. Bakit yan? Kulang sa points, siguro naging pwede. Ibig sabihin, hindi ginagawa. Tama, di ba? Tama ba? Ginagawa, hindi. Hindi, ano? Hindi, okay. Kasi kung ginagawa, may points. Una, tignan mo na lang. Sa bahay ba, may toothpaste? Kung may toothpaste, kung magamit niya yung toothpaste sa bahay, sino mong bibili? Sino mong bibili? O, di ba? Dapat siya ilang mong bibili na nanay mo eh. Di ba? So, ibig sabihin, yun yung yun yung senaryo. Now, bakit mo tinatanong sila? Ba't sila pinapunta rito? Kasi tingnan nyo ano ba yung ibig sabihin ng self-analysis? Tingnan nyo pikit lang kayo sandali, pikit kayo. Pikit lang kayo, pikit kayo. Pikit kayo. Okay. Pikit lang, pikit. Imagine mo yung itsura ng bahay mo nung iniwan mo. Sige. Imagine yung itsura ng bahay nung iniwan mo. Are you satisfied dun sa bahay? Masaya ka ba? Nung malis na ng bahay mo, masaya ka?
Yung paligid, sige, gala mo, isip mo sa lumahay mo, gala mo. Gala mo, bawat sulok, tingnan mo. Yung gamit, yung paligid, tingnan mo, yung talugan, yung kama, yung upuan, yung lamesa. Tingnan mo, yung kusina, yung siyam, tingnan mo lahat. Sige, gala mo, igala mo. Okay, gala mo, mabubuo yan. Ngayon, pagka naigala mo na ang isip mo sa loob ng bahay mo, tingnan mo, are you satisfied? Are you satisfied? Sagutin mo sa sarili mo. Are you satisfied? Sa gabi, yung gabi, isipin mo gabi, natutulog yung magulang mo, kung may magulang ka pa. Habang nakahiga siya, habang natutulog siya, pagod siya maghapon, sa paggawa sa bahay, tignan mo, masaya ba siya natutulog? Maingin ba? Bago ba siya matulog, kinausap ka? Iyakap ka ba niya? Sinabi niya ba, maswerte ako dahil ikaw ang anak ko. Ngayon, kung wala ka sa piling ng magulang mo, asawa mo, tignan mo. Imaginin mo, pagdating ng gabi, tinignan mo yung asawa mo, mula sa maghapon na paggawa sa lulong tahanan mo, pag-aalaga ng anak mo. Tignan mo siya sa pagluluto, sa maghapon. Tignan mo, satisfied ba siya na ikaw ang naging asawa niya? Pakiramdaman mo siya. Pagod ba siya? Masaya ba siya? Yung mga anak mo, kung may anak ka, tignan mo rin yung anak mo. Pagmasdan mo sila, habang natutulog, may pangarap ka ba sa kanya? Yung pangarap ba na gusto mo ibigay sa kanila, na ibibigay mo na ba? O hanggang ngayon, hinahanap mo pa. Isipin mo buti, self-analysis. Ngayon, ibalik mo sa sarili mo. At saka mo sabihin sa sarili mo. Ikaw mismo, satisfied ka ba sa nangyayari sa buhay mo? Ikaw mismo, masaya ka ba sa resulta mo? Sa ginagawa mo? Sa takbo ng buhay mo? Sa takbo ng buhay mo? Minsan ba na malapit ang magulang mo na nabibigyan mo? O minsan umiiyak yung magulang mo, wala ka pa rin mahayap. O minsan ikaw yung umiiyak kasi gusto mo silang abutan, wala ka nang mahayap mo. Pangarap mo ba yun doon? Ngayon bata ka, ano pangarap mo sa magulang mo? Ngayon may asawa ka na. Gusto mo ba yung pangarap na ngayon mabuhay mo? Self-analysis. Palalimin mo. Palalimin mo kung ano yung dahilan mo. Kahit mo gagawin ng DXL. Ngayon, nakita mo ang DXL. May sapat ka bang dahilan? Panahon na ba para maibigay mo yung mga pangarap na hanggang ngayon yung pala iaabot sa kanila? Okay, sige, open your eyes. Open your eyes. Naigala niyo ba? Ano pakiramdam niyo nung makita niyo yung magulang niyo? Ano pangarap mo sa magulang niyo? Gaano kagandang buhay? Sure ka ba pagka-graduate mo, mabibigyan mo siya ng magandang buhay? Sure ka? Hindi. Ba't ka pa nag-aaral? Diba? Kasi tingnan mo, hindi ko sinabi mo kung mag-aaral, ha? Hindi ko sinabi mo kung mag-aaral. May mga bagay kasi tayo na ginagawa. Kaya nyo, ako, believe ako sa mga estudyante na nag-DX. Alam nyo, you know why? Kasi tingnan mo, ang totoo talaga nito, nag-aaral tayo, binagastos na tayo ng magulang. Tama? Sumusugal ang magulang sa atin. Ang tawag doon, sugal. Na baka sakali, lumanda buhay ng mga anak. Tama ba? Pero, ilang porsyento ba ang nagtagumpay sa sugal ng pagpapaaral? Napakalaki ng porsyento ba? O napakaliit na porsyento? Napakaliit na porsyento. So, ibig sabihin, bakit ako bilhin sa mga estudyante na ginagawa ang DXN habang nag-aaral? Kasi nakakatulong sa magulang habang nag-aaral. Ginagawa niya DXN at the same time, nag-aaral. Walang iniwan niya sa working students. Tama? Ang pagkakaiba lang, ang working students kasi, nagtatrabaho 8 hours a day. Then after ng 8 hours, anong bagsak mo?
Sa school, trabaho. So wala ka ng time para magkaroon ng talagang malaking income. Para maisabay mo yung pangarap mo, hihintayin mo na lang tapusin yung pag-aaral mo. Kasi bakit? Yung kinikita mo sa trabaho mo, saan pupunta yun? Sa pag-aaral mo lang, tama? Pero tignan nyo, bakit akong bilis, lalo-lalo na kila Ryan De Jesus, Albert Catibo, kila Roy Gamboa, dun sa mga kabataan natin na mga nagtagumpay sa DXN. Nakita nila DXN, nag-aaral sila. Isinabay nila pag DXN. Ngayon, tignan mo, graduate sila, naghanap pa ba sila ng trabaho? Hindi na, 50,000, 100,000 ang cheque eh. Okay, sige, huwag mong gawin ng DXN, mag-aaral ka. Pagka-graduate mo, may kita ka? O maghahanap ka pa lang? Ang masaklap, sige, nakapagtrabaho ka. Ano pa ibibigay mo sa magulang mo? Sapat ba? Sapat ba? Hindi naman eh. Diba? Karamihan nga nung nag-aaral, pagka-graduate, sa sarili nga lang niya, kulang pa kasi bata pa magulang. Siyempre tayo bilang mga magulang, hindi natin papansin yun kasi bilang, para sa atin kasi, yung mapag-aaral natin sila, isang malaking bagay na para sa atin eh. Tagumpay sa atin yun, tama ba? Kaya lang ang tanong, paano siya pag wala na tayo? Yun ang tanong doon, di ba? Pag wala na tayo, kasi tayo yung umuhubog sa kanila eh. Eh normally, pag ang isang kabataan nag-aaral na, ayaw na magpaano sa magulang yun eh. Ayaw na magpagay. Tama, nagtatrabaho na eh. Ayaw na magpagay niyan, kumikita na eh. Kaya ko na. Ay, diba? nakalay. Ikaw palayasin mo, kung di na license ako, may pambayad na akong modules eh. Nagigans niyo po? Kaya minsan, no, kailangan maintindihan natin bakit tayo nag-aaral, ano ba talaga purpose natin, bakit kailangan natin kumita ng pera, ano ba talaga purpose natin. Dapat mapalalim natin yun. Noong time na yun, nagtatrabaho ako nung makilala ko DXN. Kaya lang, inisip ko, sabi ko, paano pagtanda ko? Mapapaaral ko ang mga anak ko. Totoo yun. Totoo yun. Pag may trabaho ka, mapapaaral mo, mapapatapos mo. Pero after mo mapatapos, ikaw, tapos na rin. Tapos na rin yung karir mo. Kasi bakit? May retirement eh. May retirement, tama? Eh, buti sana, kung after retirement mo, kunin ka ng anak mo, paano kung hindi ka kunin ng anak mo? O sige, mahal ka ng anak mo, yung bilan mo, mahal ka. Ay, yung malugang mo, mahal ka. Normally, yun na nangyayari, tama sir? Anak natin, hindi ka matitiis. Eh, yung asawa niya, matitiis ka. Kasi bakit? Pag kinuha ko nanay mo, kunin ko rin nanay ko. Pwede bang nanay mo lang alagaan natin, nanay ko hindi ko alagaan? At kinuha pareho, ano? Nasa bahay. Pag alis nung mag-asawa, nagtrabaho kayo, pagdating mo, di nagkikibuan yung dalawa. Bakit? Nag-aaway na. Kanya-kanyang sumbong na yan. Susumbong sa'yo, susumbong sa asawa mo. Maya-maya, kayo naman nag-aaway yung dalawa. Nagigets nyo? Yes, sir. Kaya nangyayari, it is better na maghiwalay talaga eh. Hindi pwede magsama. Kaya nga, ito yung nangyayari. Nangyari na ba one time sa inyo yung lumapit yung magulang mo, humihingi ng pera pero wala kang mahiabot? Kasi asawa mo lang tingin. Nangyayari? Yes. Gusto mong abutan, kaya lang asawa mo lang tingin. Tatawanan yung mga asawa niya. Tama, di ba? Nakatingin ka lang, bakit? Budget na lang natin yan, budget natin yan. Eh, umiiyak yung magulang mo. Anong gagawin mo? Titikisin mo? Kasi pag nalingunan mo rin yung anak mo, maaalala mo rin, kailangan din yan. Magulang mo, umiiyak. Pag mo, anak mo, umiiyak. Sino mas mababaw sa'yo, mas malalim? Anak o magulang? Uy! Anak, magulang? Anak! Titiisin mo magulang mo. Ang nagpakahirap. Titiisin mo magulang mo na halos mamatay, isilang ka lang. Nagagets nyo? Siyempre anak mo yun. Yun yung mas matimbang sa'yo. Binumuhay mo na yun eh. Tama? Kaya lang ang magagawa mo, kulang ang pera mo. Anong magagawa mo kung ang sweldo mo, sapat lang ibuhay sa pamilya mo, sapat lang ibayad sa bahay mo, sa mga pangangailangan ng pamilya mo, sapat lang, wala talaga para sa magulang mo. Para sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, wala talaga. Anong gagawin mo? Alam nyo guys, nangyari sa akin yun.
Kaya yun yung isang reason na inilagay ko sa puso ko kung ba't kung talaga niratsyada ang DSS. Kung bakit ko talaga kinakabako. Dahil sabi ko, magsasakripisyo ako lang. Mapapagod ako lang. Aalikustahin ako lang. Ang pagtatawanan ako lang. Pero, pag ako kuminga sa DSL, ako pa rin ang bida. Yes. Ano? Anong ibig sabihin ng bida? Mabibigyan ko magulang ko, mabibigyan ko kapatid ko, mabibigyan ko binang ko. Lahat ng pwede lumapit siya, maaabutan mo. Hindi mo man maiabot yung talagang buong pangailangan na, pero at least may naiabot ka. Tama? Hindi ikaw yung naghahabol sa mga anak mo. Hindi yung ikaw hinahanap po kung saan na nakatira yung anak mo. Anak mo naman, lipat ng bahay. Diba? Imagine, nakatira sa Caloocan, lumabalo, Cavite na. So kaya sa Cavite, hanapin mo na naman. Pag hindi mo Cavite na, sa Bulacan na, balik ka naman ng Bulacan. Nagagets nyo? Yung mantibong para kang bola na pinagpapasapasahan ng mga anak mo. Pagpunta mo kay Bunso, sabi ni Bunso, ate, sa'yo naman. O pagdating ka doon sa panganay, ibabato doon sa gitna. Sabi niya, ikaw naman. Kasi bakit? Medyo bibitin kami. Baka si Kuya. Pwede. O di ba ang hirap nung gano'n? Ang hirap nung gano'n, di ba? So, isipin natin yun. Sabi nga, kung iniisip natin yung kapakanan ng mga anak natin, dapat isipin din natin yung kapakanan natin, pagtanda natin. Isipin mo rin. Tama, di ba? Ang sarap nung yung bang pagdating ng Pasko, pagdating ng bagong taon. Sa amin kasi kami, wala kaming Pasko. Kaya nakatipid kami, bagong taon lang. Diba? Kaya sa Pasko, kaya pupunta sa amin, wala ako. Kasi sarado bahay na. Ibig sabihin, no? Pagka bagong taon, pagka may mga kasiyahan na ganyan, no? Ikaw yung pinupuntahan sa bahay kasi may sarili ng bahay. Yung bang dadala, ang saya kaya nagdadato na yung mga anak mo, yung kasama yung mga apo mo, diba, yung mga pamangkin mo, dinadalaw kayo. Diba, sarap nun? Hindi yung ikaw naghahanap pagkapasko sa kaya saan na kayo anak mo? O, text ka na lang, text ka ako sa Pasko. Hindi na, sa bagong taon ka na lang, di ko na lang nakiari sa Pasko. O, diba, okay lang sana, diba? Kung meron talaga eh. Nagigets niyo ako? Yes. So, natin, reason, dahilan, no? Kaya malalim, no? Now, then, ayun. So, visualize your dreams. Nang makita mo na, dapat gano'n yun eh. Ang pag-visualize, alam niyo pa paano mag-visualize ng dreams? Ha? Sino sa inyo rin nag-visualize ng dreams? Gabi-gabi. Yung mga bago kang matulog eh, nagme-meditate. Yung iginuguhit mo, yung pangarap mo, sa utak mo, doon sa pinakamalalim na bahagi ng isipan mo, doon mo iginuguhit yung pangarap mo. Yung bang nabuo na sa isip mo kung anong klaseng bahay, anong klaseng kotse, gano'ng kalaking income ang maiipon mo, at ano yung balak mo sa pamilya mo. Na gabi-gabi, nagme-meditate ka, iniisip mo, namamasyal ka, yung bang piling mo, nakaupo ka, hahawak ka lang yan, naisin yung may sasakyan mo, inawakan mo yung manibela, hindi ikot-ikot mo gano'n, no? Di ba? Ilagay ka yung manibela, tapos makakambyo ka pa. Eh kaya na automatic o drive na. Drive, automatic. Maapak na lang, di ba? Nag-imagine ba kayo ng gano'n? Ha? Nag-imagine kayo? Napakaganda nun. Tapos i-imaginein mo, yung bahay na gusto mo, anong kulay, anong laki, tapos isip mo, nagtatanguhan sa gilid swimming pool yung mga anak ko, habang kayo ng asawa mo, lumalaki-laki kayo sa swimming pool, yung mga ganun. Diba? Pagkatapos, habang maya-maya natawag yung pinarating na dalawang babae na nakaputi, natawagin kayo, katulong mo, sasabihin, kain na. Tapos kukunin na ng yaya yung anak mo. Diba sarap ng ganun? Na-imagine niyo yun? Ginagawa niyo yun? Ginagawa niyo yun? Uy! Alam sumasok ba? So, gawin niyo yun. Gawin niyo yun. Hindi masama yun. Hindi masama yun. Hindi masama yun. Ang Biblia nagtuturo din. Oo, nagtuturo. Ang tawag doon focus eh. Diba? Nagtuturo din. Diba sabi nga niya, lahat ng nakikita mo sa paligid mo, diba?
Ano sabi ng Diyos? Sa'yo yan. Kunin mo. Lahat na nakikita mo sa paligid mo, ha? Ang sabi niya, sa'yo yan. Kunin mo. Ang problema, ayaw mong kunin kasi hindi nga sa'yo. Pero anong ibig sabihin nun? Talinhaga yun eh. Pag nakakita ka lang siyang bagay, imagination, isip ka agad, magkakaroon ako yan. Nagigils niya ba? Magkakaroon ako yan. No? Kukunin ko yan. Yung lahat ng mga pumasok dito, kukunin ko yan. Ang problema lang talaga, nag-resist ang mind mo. Nabigyan niyo, yung discouragement, ano pa ha? Yung sinasabi natin yung, baka ano kayo, na kung minsan, sinisisi niyo yung mga tao sa paligid yun, sinasabi, asawa ko kasi discourage. Kapatid ko kasi discourage, magulang ko kasi discourage. Ang totoo, wala silang kinalaman sa pagkaka-discourage mo. Gusto niyo makilala kung sino yung talaga number one discouragement niyo? Gusto niyo makilala? Yung number one, yung pinaka talagang kalabang mortal mo sa negosyong to, ha? Yung talagang magpapabagsak sa'yo. Yung talagang every time, biglang-bigla na lang nawawalan ka ng gana kasi ito ang number one enemy mo. Gusto niyo makilala siya? Harap ka sa salamin, makikilala mo siya. Oo! Harap ka sa salamin. Pagharap mo sa salamin, sabi mo, aha, ikaw pala. Ngayon, kilala na kita. Hindi ko yung pwede maging hadlang na gusto kong gawin. Diba? Sabi nga, di ba? Alam naman natin yan, di ba? Sa Biblia nagsasabi, ikiwala sa Diyos lahat, tama ba? Tama? Masarap yumaman na kasama ang Diyos. Masarap magnegosyo na kasama ang Diyos. Kaya ititiwala mo lang sa Kanya. Sino gagawa? Oo. Diba? Sino bibigay ng lakas? Siya. Oo. Sino magbibigay ng hininga? Siya. Sino magbibigay ng pagpapala? Ikaw magtatanim, sino magdidilig? Di ba siya? Oo. Imagine, tatanim mo lang, didiligan ng Diyos, o sino aani? O di ba ikaw? O mahirap pa yun? Mahirap pa yun? Uy, mahirap pa magtanim? Magtanim mahirap? Oo, may magdidilig. May magdidilig. Magugulat na lang kayo. Yung di nyo kalang ginanim nyo, lumayabong, ang bilis. Ako nga nagtaka eh. Kasi tingnan nyo guys ha, ako kasi, nag-diamond kami, hindi sa anim. Alam nyo ba yung sinakakalap ng dating existing diamond? Naabot ng malabang patin? 12! 12! Hindi 6. Para mag-star diamond ka, 12. Tapos ang star agent kailangan 60. Hindi 45. So, tingnan nyo kung gaano karami. 12. Tapos 60 pa kada isa. Samantalang ang ilan na lang? 6. Tapos 45, tama? Kaya tingnan mo ha, nag-diamond ako sa 12. 1 year and 8 months. Ang first check ko nun, 86,000. Ganun ko pinaspasan yan. Eh bakit ngayon 6 lang? Parang ang hirap na hirap pa kayo. Balik na lang kaya natin sa 12. Ayaw kayo? Ha? Mukhang tingin ko, kaya kayo bumagal kasi 6 na lang. Kasi kami nung 12, nataranta kami 12. Ano yan? Kaya paspasan kami dahil 12. Tama, di ba? Paano yung 12? Paspasan kami 12. Eh dahil kayo 6 na, banding-banding kayo. Diba? May tawag daw doon yung plugging. Alam niyo yung tawag yung plugging? Plugging pahinga, plugging bahay, plugging tulog eh. Diba? Pala yung plugging niyo eh. Diba? So, parang, yung pagiging seryoso wala. Yung lalim sa pagkakaunawa sa negosyo, yun ang kulang. Yung lalim, yung pagkakabaon. Kasi ganyan ang ganda-ganda ng negosyo natin. Alam niyo kung ba siyang ganda-ganda? Tignan yung nakakita ba kayo ng mga franchising? Yung may mga booth. Ngayon yan. Alam mo yung mga booth na yan, yabang lang yan. Pag ako nakakausap niya, hindi makapagyabang sa akin yan. Yung tatawanan mo ko, baba, dahil itsura ko, may pipita akong kape. Tapos nag-aadok ako sa alsada ng kape.
nasa tawanan mo ako, bubuhay ka ako yan. Alam niyo kung bakit? Mas nakakatawa ka. Unang-unang, mas may utak ako kaysa sa'yo. Ano yung bakit tingin nyo ha? Yung franchising booth dyan, magkanin 180,000. Magbibigay ka ng 180,000 franchising fee, tama? Tama ba? Yes. 150, 180, depende yan eh. Kung anong klaseng franchising yan. No. Magbibigay ka 150,000, 180,000. Talong, may tinda ka? Wala pa. yan. Wala pa. Bibigyan ka ng booth. Bibigyan ka ng mga gamit. Booth at saka mga gamit. Tanong, may kita pa? Wala pa. Mag-a-apply ka ng permit. Mag-a-apply ka ng TAC, ng BIR. Tapos mag-rental ka ng ilaw, ng tubig, at saka yung pwesto. So may kita pa? Wala. Gastos ko yun. So ibig sabihin, hindi lang 180,000 o 150, franchising pa lang yun. Tapos nag-i-start pa lang dahil kung naghahanap pa ng pwesto, nilalakad mo pa yun. Okay, nagka-pwesto ka. Okay, eto matindi, tignan mo. Paano sabihin mas mautak ako? Nagbigay siya ng 150,000. Tapos binagsakan siya ng kikiam, binagsakan siya ng squid balls, binagsakan siya ng french fries, tama? Nung binagbasa kaya, iluluto niya, ibebenta niya. Tignan nyo ha, nagbigay siya ng 150, kumita na ba yung franchising? Tapos pinatinda ng kikiam. Imagine mo, titinda ka lang ng kikiam para kumita, nagbigay ka pa ng 150,000. O di ba katangahan yun? Nag-gets niya ako? Yes. Imagine, sabi ko, napakatanga ng mga ako ng tao ito. Hindi alam ang negosyo niya. Kasi imagine, yung tao mo, 150,000, kasi binigay sa iyo yung mga lulutuin, niluto, nagluluto ka, hindi mo alam kung mabibenta o hindi. Tama ba? Nung mabenta, kumita ba siya? Kumita siya? Sa'yo magkano lang? Komisyon. Na-komisyon ka. Pero bigay ka ng 150. Nagbabayad ng pwesto. Yung binigay mo ng 150, yung nagpatinda sa'yo, nagbayad ba ng pwesto yun? Ang sarap naman ng buhay mo. Tapos maglalakad ka sa kalsada, tapos ka sabihin mo, may franchise ako. Kaya mas nasa ulo ko, bakit? Ito, tape, akin to. Negosyo ko to, ako boss dito. Natigyan niya, sabi ko sa kanya. Meron nga ako nakuha din. Ginawa niya, binulentahin niya eh. Sabi ko, kukunin ko yung 150 mo. Kukunin ko yung 150 mo. Tatapatan ko ng kahit na anong produkto. Kung magkano yung presyo dyan, yan yung presyo ng pera mo. Yung pera mo, tatapatan ko ng produkto. Sabi niya, kukunin yan, mas halaga 150. Hindi nagawa, gawa siya listahan. Paggawa niya, sabi sa kanya, alam mo ba kung magkano kikitain mo dyan pag na-inventa mo? Sabi niya, magkano? Kwenta kami, nagulat siya. Kikita siya ng 40,000. 40,000. Pag na-inventa niya, yung halagang 115 product, pag na-inventa niya, outright tutubo siya ng 40,000. Tapos sabi ko sa kanya, bumubo ko 40,000. Ito pa tanong ko sa'yo, bumalik ang pera mo, hindi. Sabi niya, bumalik. Now, ito pa, antayin mo yung e-point mo. May 20,000 pa doon sa e-point mo. Yes. Pero nila yung bumalik sa'yo, sabi niya, 16. Yung pera mo bumalik? Oo, tumubo lang magkano, 60. O tignan mo, hindi sabi ko, sino tanga? Sabi niya, oo nga, no. Ay ayun, nakataranta siya. Alam niyo yun sa franchise niya, sinara niya, di balik ka ng malupi. Hindi niya na kasi makukuha yun eh. Kaysa daw magpahabang buhay siya magpakatanga. Yes. Tama, di ba? Ano na yun? Ang mga negosyante, one time na lang magkaroon ng pagkakamali, hindi na uulit yan. Pero babawi yan. Tama, sabi ko gusto mo makabawi? O sige, bawi ka. Pero itigil mo na yan. Kasi hindi ka makakabawi, pag tinuloy-tuloy mo yan, mapapagod ka lang yan. Mapapagod ka lang yan. Yun yung lalim ng negosyo natin. Lahat ng pera na binibitawan natin, tinatapatan lang yung DX ng product, tama ba? Yes. So, ito pa. Saan ka naman nakakita? Binili mo lang, kumita ka. Sige nga, subukan mo bumili sa lahat ng gano'n ito, kumikita ka. O pumunta ka ng SM, di ba may card din? Yung SMAC, SM Advantage card, di ba? SMAC ang tawag nila, di ba? Bumili ka. Ang 1 peso, ang 1,000 peso nila,
Equivalent of, ilang points? 100 points. Eh, imagine tanong, gaano karaming points bago ang bibigyan ng gift check? 10,000 points. 10,000 points para meron kang 300 gift check. Sige, nagkaroon kang 300 gift check. Then lumili ka sa kanila. Tanong, yung gift check na yun, pwede mo i-cash? Pwede i-cash, hindi? Hindi pwede. Ano gagawin doon? Ibibili mo rin sa kanila, di kinisa ka lang sa sarili mong mantika. Diba? Kung magkano yung gift check na yun, doon mo lang ibibili sa kanila yun. Diba? Teka. Tinatawag ako ng kumpare ko. Diba? So, sabi ko nga kayo, ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. Ang Suki card. Alam niyo kung saan yung Suki card? Mercury Drug. Tama? National Boxer, Batang National. Lahat yan may card. Now, ano pagkakaiba ng card natin sa card nila? Ang card nila, pag bumili ka, may points. Tama? Pero may quota points yun. Ang masaklap doon, hindi mo pwedeng kunin cash. Doon mo rin sa kanila ibibili. Now, ano pagkakaiba sa atin? Sa atin, tama, may points. Tama, di ba? Una, pag binili mo, discounted sa kanila, discounted ba? Hindi naman eh. Walang discount doon. Kung ano yung presyo ng binili mo, points lang. Pero no more discount. Sa atin, may discount, may points. Dito, lamang na tayo. Na ito. Yung points, pwede mo i-convert to cash? Pwede i-convert to cash? Yes. Pwede. Di ba? Pwede mong i-convert to cash. Ang good news pa doon, no? Ang good news pa doon, pwede mong maging negosyo. Ano pwede maging negosyo? Yung bang binili mo sa Mercury, yung bang binili mo sa Office of Praise na National Bookstore, pwede mong ibenta ng may tubo? Pwede ibenta? Hindi. Hindi. Eh, ang product natin, pwede mong ibenta ng may tubo? Yes. Kasi lamang ka na naman doon. Yes. Diba? Pangalawa, yung card ba nila pwede kang mag-sponsor? Para dagdag points? Hindi, di ba? Pag may inalo ka ng card nila, bibili points lang nila pero hindi mo points. Eh dito, yung card ba natin, pag inalok mo o nag-sponsor ka, may points? Yes. May points ka rin yung galing ka sponsor mo? Yes. Kung kumita yung sponsor mo, kumita ka rin ba? Yes. Lumalaki ba kita? Yes. Okay ng tanong. Maganda ba ang negosyo natin o napakaganda ng negosyo? Napakaganda. Kailangan lang natin maunawaan, di ba? Okay. Then, yung leadership. Ang kailangan lang leadership. Kasi tignan nyo, ang service center, napakaswerte natin. Alam nyo kami, ang service center, pagka malapit sa grupo ko, minamahal namin, inaalagaan namin. Hindi kami babayang na babagsak ang sales. Alam nyo bakit? Pag bumagsak ang sales ng center, sigurado masasara. Pag nagsara, sakay mo pulutin. Malapit sa Sipin niya yan. Sasabihin nyo, tsaka kayo mag-text ngayon. After, ang hirap naman dito, walang center. Amo dati may center dyan, di nyo minahan. Nagigets nyo? May center dyan, di nyo minahan. May center dyan, di nyo nilalagaan. Alam nyo ba? Alam namin, malalaman namin, kung lahat kayo dito kumikita ng malaking cheque. Alam nyo kung paano na yung malalaman yun? Na malaki ang cheque nyo, pag malaki na sales ng Peñaranda. Pag malaki ang sales ng Peñaranda, alam namin, may big time ang cheque dito sa Peñaranda. Yung mga leader dito, malalaki na cheque. Alam niyo ba yung Tanawan, Batangas, nung inassume ng business partner ko yun, inassume niya, 250,000 lang ang sales. 250,000 lang. Ang cheque kinukuha niya lang doon. Pagka kumuha center, 15, 20. Yun lang ang checking kinukuha niya sa 256, ha? Pera yun, ha? Hindi PB yun. Pera yun. 250,000. Pero tignan ninyo, ha? Nung magsunod kami ng leadership doon, leadership, ang BON kasi Sagrado Therapy, dapat kayo na gumagawa. Kayo na rito. Hindi na kailangan mag-antay pa kayo na magagaling ng head office bago kayo mag-BOM dito. Dapat kayo na nag-BOM na kayo dito. Tama. Diba? Gusto nyo pumilis, mag-aral kayo mag-BOM. Gusto nyo pumilis, mag-aral kayo ng gano'n therapy. Eh napakasimple lang naman. May clear book ka lang, pwede ka na mag-BOM eh. Diba?
Ayun o, nakita niyo yung ano, yung marketing plan? Ayan o, ilagay niyo lang dito. Ituro-turo mo lang, tapos ka na. Nakapag-BOM ka na. Meron din yung mga tarpaulin na binibenta si Carol, di ba? Na may ganong therapy. Turo-turo mo lang, nakapag-ganong therapy ka na. Ganon ang ginagawa nila. Alam niyo, ang tao inaw sa center. Kasi sila mismo. Eh araw-araw may tao sa center. Kasi sila mismo. Sila nagtutulungan. Alam niyo ba ang sales na ano ngayon? From 250. After 8 months, nag 1.2 million ang sales. Alam niyo yung kapag kinukuha yung cheque, ganyan na nakapan. Kinukuha yung cheque, ganyan na nakapan. Dating 25 pieces. Bumapal lang kayo ng kakapan. So, ibig sabihin, ang pag-alat kasi ng bawat isa, kung gusto nyo lumaki checking nyo, lumaki grupo nyo, makipagtulungan kayo sa center. Ang center naman, andyan lang yan, nakasupport lagi sa leadership. Tignan nyo, nag-request pa sila para lang para mag-naman speaker. Ang totoo yan. Ika, hindi na si zero yan. Bon-bon nyo, may speaker kayo rito. O, isipin nyo. Nagagetsin po yan. Kasi kailangan natin gawin yun. Kayo na mismo, ipakita nyo yung gigil nyo. Dapat laging may, kayo mismo, ito yung natuturuan kayo rito. Okay, simple lang. Paano gagawin? Leadership tayo. Simple lang. Magkaroon kayo mga leader, mag-usap-usap kayo, magkaroon kayo ng duty dito. Kayo, duty kayo. Sino Lunes, sino Martes, sino Merkas, hanggang Sabado. Sino ang mga leaders na nandito at magdadala ng tao? Pag gano'n ang ginawa ninyo, ay ang ganda ng labanan nyo rito. Laging magulo rito, laging maingay dito. Kasi bakit? Laging may tao. Ang center, pag laging maingay, maraming tao, maniwala kayo sa hindi, lalaki grupo nyo. Dami-dama yun eh. Ang tawag dun, healthy competition. Kahit magka-cross line kayo, dahil isang lugar lang kayo, ay talaga dapat nagbubuhatan dito. Ganun ginagawa namin center, kami-kami. Pag bumaba ako, papupuntahin nila yung grupo nila. Pag bumaba naman yung ibang leader, pinapupunta ko ng mga grupo ko doon, buhatan. Hindi na yung kabigan ng leader. Hindi, mali yun eh. Di ba? May yung kabigan, kailangan buhatan. Tulungan. Nag-guess nyo po? Okay, malinaw yun ha. Then, pagka meron po tayo ito ha, pag merong mga trainings na ibinababa dito, kailangan kayo mismo tinatangkilik kayo. Kayo mismo. So, working hard, strive hard. I-grab nyo ng opportunity. Kasi hindi totoo yung sinasabi ng burnout. Walang ganun. Kasi kung may burnout, sila Henry sana, hindi yumaman yan. Sila Bill Gates sana, hindi yumaman yan. Kasi buwan-buwan may conference sila. Buwan-buwan yung mga mayayamang tao, hindi kaya yan. Sila mismo nahahasa nila na nag-uusap-usap sila, nagkakaroon sila ng mga trainings. Sila mismo ang mamahal pa nga. May 50,000, 100,000, 200,000. Imagine, ganyan sila mag-seminars. So tingnan nyo, pwede yun. Kaya pagdating dito na, libre naman eh. Oh. Ayan, kung meron mga leadership, sabihin natin may mga leadership na ini-offer sa inyo, grab nyo. Ha? Grab nyo. Huwag yung panghinayangan, ha? Huwag yung panghinayangan yung mga ganong ka-leadership. Malaki may tutulong. Ayan. And then, ang sabi niya, never give up with the dream. Always. Never give up with the dream. Walang bibitaw. Kailangan iisa. Kailangan kung ano yung takbo ng utak mo ngayon, lagay ko kayo dyan. Walang bibigis. Tingnan nyo ha. Ito nga lang kasi ang problema natin eh. Yung upline, very positive, successful. Yung downline, hindi nakikinig sa upline na successful. So nakikinig sa mga negative people. Yun ang problema eh. Pagka yung meron kayo nakausap na negative, ang bilis yung maniwala. Pero doon sa upline, na kumikita, ang hirap yung maniwala. Bakit yun? Maniniwala ka kasi hindi pa kumikita. Sige nga. Diba? Ilan na bang bumabari ng speaker na may resulta? Dapat pinaniniwalaan natin yun. Dahil may result yun eh. Tama ba?
Tapos lumabas ka lang dyan, hindi pa DX, hindi negative ka, naniwala ka. Kahit nakikita mo itsura ng pamumuhay niya. Kaya tandaan nyo, bago nyo paniwala ng isang tao, tignan mo mula itsura ng pamumuhay niya. Kung ang itsura ng pamumuhay niya, dapat paniwalaan mo. Pero pag nakita mo itsura ng pamumuhay niya, hindi dapat paniwalaan, bakit mo paniniwalaan? Nagigets niyo po? Ganun lang kasimple yun. Kaya nga sa iglesia, may pagkitiwala yun. At hindi maganda uri ng pamumuhay. Tama? Ganun din sa pag-DDX natin eh. Ba't mabilis kang maniwala sa mga tao hindi naman nag-DDX din? Sinabi lang sa'yo, apply mo lang kumikita dyan. Inuuto lang kayo ng mga apply niyo dyan. Kaya kayo tinitraining, kaya kayo tinag-maintaining. O, para sila kumita eh. Tanong, siya ba kumikita? O, siya ba may bahay na? Siya ba may kotse na? O maganda ba ang uri ng pamumuhay niya? O kumusta yung mga anak niya? Ito ba yung niya? Kung ang buhay niya, mayaman siya at kumikita, di ba niwalaan mo siya? Baka may maituro sa'yo kung paano siya yumaman? Ang problema yun, mahirap na nga buhay, pininiwalaan niyo pa. Never give up. Never give up. So, pagka meron kayo, at saka magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng bonding, everything dito. No, bonding. Yung bang pagkachikahan, pag kumukuha kayo ng e-point, di ba, lahat yung TV ng e-point, kayo, mag-bonding kayo. Magbigay kayo ng experience, magpalit lang kayo ng mga experience. Yung mga happy moment, tawag naman yung, baka mamaya, nagbabanding kayo, puro binabagig kayo, puro hirap. Nag-DXN na po. Noon na mag-DXN na po, Skytex na kinakain mo. Lagi na ako nagugutom. Dati nung may trabaho ako, hindi ako nagugutom. Pero DXN ako, busog na ako. Hindi ka na lang sharing. Ang sharing, something experience, diba? Na nakakatawa. Ibang, yung nag-DXN kami, grabe, nakaranas na kami, nanapol kami ng aso. Dahil namumrospect kami, inabot kami ng gabi, ulang gabi. Paano lang, di ba? Yung experience na talagang may inspired yung kausap mo. Ito ay kwento mo. Huwag mo ikwento yung tanang buhay mo mula pa nung mahirap ka hanggang sa kasalukuyan, hindi mo nakukuha pa di exo, di ba? Ang totoo yan, 5 taon na ako. Pero, wala pa rin chicken. Grabe mo. Bakit gano'n? Ang dami may kukwento, yung pangit pa kinuwento mo, marami ka namang magagandang bagay nangyari sa buhay mo. Totoo yun! Tandaan ninyo, we are focusing doon sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. To enjoy DXL life. Yes! To enjoy DXL life. So, pagka medyo, sa bagay, talaga ang tawag kasi namin dun sa negative na pumapasok sa utak, ang tawag namin diyan multo. Kaya pag kami nakita, may grupo kami, nagsasalita ng multo, alang negative, minumulto ka na naman. Kasi panay ang tulog mo kaya minumulto. Labas ka kasi ng bahay ng minsan. Sabi ko, bisa nagloloko nga namin, papasok mo nga yung bahay mo. Bakit apay? Maraming bad spirit. Kasi pag nasta ka sa bahay na 3 araw, paglabas mo, dala mo yung bad spirit eh. Di ba? Hindi, totoo naman. Pag bahay kasi maraming negative energy. Pag nasa bahay ka lagi, ang daming bad energy yan. Ang daming. Oo. Hindi tao. Tignan nyo, nangyayari dyan, hanggang di ka lumakas. Kasi ang negative, sumusunod sa atin yan eh. Kasi mumultahin ka nga yan, mumultuhin ka nga yan eh. Susundan ka yan. Pag nasa loob ka ng bahay, lahat yan pumapasok sa bahay mo. Subukan mo lumabas, lalabasin ng bahay mo yan. Oo! Labas ka! Labas ka! Ang maganda niyan, pag pumasok ka sa center, tindan na sa Victoria na abangan ka lumabas yun. Hindi pa pasok dito yan kasi may basbas sa loob eh. Kaya di ba? Ayaw nila nakakakinig sila ng positive. Gusto nila puro negative, di ba? Kaya nyo lang iabangan ka uli. Kaya gagawin mo, pag lumabas ka ng bahay, bago ka malapit ka sa bed, tumakbo ka. Pagtakbo mo, sara mo pinto para hindi makapasok. Ganun lang, out! Get out! Labas kayo ha, labas. Walang mangyayari sa loob ng bahay, ha? Walang mangyayari sa loob. Sabi nga nung iba, ang hirap daw mag-recruit. Sabi ko, mahirap mag-recruit kasi nga hindi ka nagkukwento.
ang pagre-recruit, talagang mahirap kung dadaanin mo sa recruit. Pwede naman magkwento, ba't nire-recruit mo agad? Nag-guess yun, pwede bang kwento lang? Ang pakikipagkaibigan, nakukuha pa sa kwento lang. Pwede ba pag lumapit ka sa babae, nagawa kita natin ng makagad? O makikipagkilala ka muna? Ganun lang yun. Kukunin mo pa loob, di ba? Kasi kung pagkasalan, nagiging iba. Iba yung nagiging pakiramdam ng mga prospect natin pag hinibigla mo. Di ba? Okay, kwento mo lang, ha? Kwento mo lang. Antayin mong siyang kumumbinsi sa sarili niya. Yun yung makabago. Sa dami kasi ng scammer sa labas. Nadadala na sila. Hindi nila alam kung tama pa yung sinasabi mo o mali. Sa dami ng scammer sa labas. Kaya gagawin mo ko lang, papayaan mo siya mismo makumbinsi sa sarili niya. Now, ano yung pinaka-sign na nakumbinsi mo na siya sa kwento mo? Magtatanong siya. Ano yung tanong niya? Pwede ba ako dyan? Yes! Diba? Ilang kami ng keyword. Pag sinabi yung pwede ba ako dyan? Bakit? Ano ba nilapos mo? Eh yun nga lang, kasi high school graduate. Graduate ka naman. Oo, graduate naman ako. Okay. Kasi wala namang problema, nakakape ka naman siguro. Sabi niya, oo naman. Eh, siguro naman, pag naliligo ka, gumagamit ka ng sabon. Hindi siya nag-footcase ka siguro. Oo, kaya ko yun. Sige, ganito na lang. Bukas pupunta ako ng office. Willing ka ba sumama? Kasi kung willing ka, bibigyan kita ng time. Pero kung hindi ka naman willing, hindi mauna na. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Pag walang kulitan. Bigyan mo lang. Bibigyan kita ng time. Ngayon, kung bibigyan mo yung kung pwede ka, sundin kita or makita tayo. Pero kung wala ka namang time, sayang naman yung oras mo. Bibigay ako ng time, hindi naman pala darating. Interesado ka ba? Pag sinabi niya, interesado ako, sige, go ka. O sige, go. Sige, bulot ka na sulat mo. O kaya, cellphone. Sige, alam mo, lalagay, ino-note ka na, ha? O kaya, naka-note na, ha? Mag-a-alarm yan. I-remind ako niyan, may usapan tayo. Okay, ha? Hindi na ako kukuha. Huwag mo sayangin yung oras ko, ha? Ganun lang kasi hindi. Sa pag-negosyo, tapatan na. Huwag na yung paligoy-ligoy, wala na yung hindi na using na marami pang paligoy-ligoy. No? Basta nakwentuhan mo na siya, nakapalagayan mo na, okay na yun. Okay na yun. Minsan nga, sabi ko nga sa inyo, sa akin, sa mga kapatid, pagka bantay nga, namibigay ako ng kape. Nagpaparecruit pa nga, hindi ko pa nire-recruit. Ano talaga, sabi niya, di ba maganda niya sa inyo? Di ba kumigil ako? Yung malaki ng check, malaki ng check. Ganun pa lang, sabi niya, hindi mo naman ka-business sa amin. Sa Canada, pagka may time na kayo. Busy pa kayo sa tungkulin. Di ba, busy pa kayo sa tungkulin. Sabi ko, pag hindi na kayo busy, sabihin niyo lang sa akin. Ganun na. Tapos magkakakalabin. Kakalabin ka, kaya po sa office. Mamaya, punta ako. Ay, may ano ako yun. Di sa akin. Ganun, sa kanila. Ganun lang. Ha? So, ganun lang. So, never give up with that thing. Never give up. Okay? Then, ano pa? Ayun. Think of big income always. Now, alam niyo ba kung bakit kayo mabagal? At kung bakit hindi mo ginagawa minsan ang DXL at bakit hindi ka nag-check o hindi ka nagpo-points? Kasi nga, hindi mo gusto yung malaking kita. At hindi ka nag-iisip ng malaking kita. Kaya nga naalala ko yung sabi ni Laszlo. Sino matid kay Ambassador Laszlo? Noong last 24? Noong November 24, after anniversary. Ayan. Ang sabi ni Laszlo, simple lang, give your time to those people who want money. Kung gusto mo ng pera, bigay ko time ko sa'yo. Pero kaya mo ng pera, hindi mo bigay time ko sa'yo. Sabi niya mga, siguro kaya hindi ka nag-maintain, nakikita ka. Bakit? Tingnan nyo ha, hindi ka nag-maintain, pero doon ka sa labas bumili. Nagka-pera ka ba doon? O kaya doon ka siguro, dahil ayaw mo ng pera. Kasi pag dito ka, magkakapera ka. Eh ba't ko ibibigay at time ko sa'yo?
lang hindi mo pa naiintindihan na kailangan mo talagang magkapera kasi ang mundo natin umiikot sa pera. Pero hindi naman natin pinapanginoon ng pera, pero kailangan natin ng pera. Bawat galaw pera eh. Tama? Isipin mo, nasa loob pa na sinapupunan ng magulang mo, ginagastosan ka na, lalo pa pag lumabas ka. Yes. Tama, di ba? Habang lumalaki, pera ba hinahanap? Pera, di ba? Hanggang mamatay, pera pa rin. Yes. Hanggang ilibing, pera pa rin. Nabubulo ka na nga, pera pa rin kasi ililipat ka eh. Nire-renew. Diba? Isipin mo, nicho, nire-renew. Patay ka na, nire-renew ka pa. Para hindi ka matanggal dun sa, diba? Tinatanggal pag hindi mo nire-renew eh. Pera pa rin. Paano kung wala ka ng pang-renew dun sa patay? Eh di yung buto, ikakalat ka lang sa gilid ng sementeryo. Makita mo, yung bungo, dala ng aso. O isipin mo, gano'n na lang yan. Di ba? Paano pag binuhay yun, nakahiwala yung ulo? Yeah. Tama siya. Di ba? So, ibig sabihin, ganyan. Kailangan lang, intindihan natin bakit eh. Di ba? Bakit natin gagawin? Kasi kailangan nga natin ang nakikita. Bukol lumiit eh. Makikita mo rin doon kung sino talaga yung kinukunan mo ng malaki at kung makita mo yung pinagkunan mo ng malaki, yun ang hatawin mo. Talagang kailangan doon, may 2 times sa banding ka doon sa isang buwan. Eh, paano naman yung pag-iinga mo na bumaba yung grupo? Eh, di pag-text mo agad yung leader doon, then i-organize mo, pababain mo rin ka para i-training. At then, kailangan kita, I need you. Training mo yung grupo kasi medyo bumaba. Or ay din ikaw, kaya mo. Why not? Diba? Alam niyo ba, pag negosyo natin, pagalingan lang ng pag-organize ito. Pag magaling ka mag-organize ang grupo mo, alam mo kung paano magpalaki ng income. Dahil ang income natin nanggagaling sa production ng tao. Hindi sa posisyon ng tao. Kasi higher it is minus low. Tawag na 3 A's principle. Ano yun ito? 3 A's principles. Ano yan? 3 A yan. Yung isa, ang tawag, attitude of learning. Attitude of learning. Okay? Yung pangalawa, attitude listening. Yung pangatlo, attitude of anong isa? Listening, learning, listening. Ano isa? Word. Hindi. Attitude of listening, learning. Teaching. Yan. Attitude of teaching. 3 yan. Ang tawag yan, triple A. Yan yung ha. Ang problema kasi, yan yung ha. Kung gusto mo kung ikaw, target ka ng malaking income, ikaw dapat yung taong may
listening, nandun minawawala. Dapat, the more na lumalaki ang income mo, the more na tumitindi ang humbleness mo. Yung attitude of listening, yung pakikinig. Sa Biblia, di ba? Ay kapag tatagumpay ng pananampalataya, yung marunong sumunod at makinig. Tama? Sabi nga, kung sumunod ka lang, kung nakinig ka lang, sana matagumpay ka na. E nawala yung pagsunod, nawala yung pakikinig. Ano nangyari? Sinumpa. Diba? Alam niyo ba yung tatlong binigyan ng ano? Tatlong binigyan ng talento? Yung ano kwento doon? Yung tatlong binigyan ng talento. Diba? Diba? Binigyan ng talento yung isa. Isa. Diba? Yung pangalawa. Dalawa, diba? Yung isa. Diba? So, pare-pareho sila binigyan tig 1,000. Pero yung isa, naging doble. Yung isa naging triple. Eh yung isa, ano nangyari? Ibinaon, tinago. So, ibig sabihin, hindi siya nakinig. Tama? Hindi siya nakinig. O, ano nangyari? Binawi ba? Binawi. Eh, ano nangyari? Sa dalawa. Lalo pang binigyan. Dinagdagan. So, ibig sabihin, ang pag-angat natin sa ang pagiging successful natin, talagang hindi pwedeng mawala itong dalawang to. And then, sabi ano daw attitude teaching, dapat ikaw din yung may tiyagang magturo sa downline. Hindi yung pupunta lang dito sabihin mo, ano, bibili ka? At ngayon, punta ka, ano, kailangan, kulang pa naman po, tama yun. Tamang magtanong, na kulang pa sa pension downline mo, tamang i-remind. Pero dapat pagdating dito, after niyang bumili, may pagtuturo. Huwag mapagod magturo. Huwag mapagod. The more na nung bigil kang mag-join, pinagigil mo marikrot, nung mag-join na, hindi ka nagigil. Sa amin, hindi. The more na pag nag-join ka, lalo ka namin paggigilan. Kasi para sa amin, kailangan mong kumita para kumita kami. Kasi pag hindi ka kumita, ala kaming kita. Yun ang mindsetting namin. Kailangan mo mag-diamond para may kita kami. Pag hindi ka nag-diamond, hindi kami kikita. Eh, nagigil kami. Talagang, ang downline, o ang tao, pag under sa network mo, dapat magkaroon ng improvement. Kailangan magka-resulta yan. Kailangan pumosisyon yan. Kasi pag hindi nagka-resulta yan, hindi nagka-posisyon yan, ihinto yan. Damay DXN dyan. Sabihin niya, DXN alam kwenta. Pero totoo, siya naman talaga walang kwenta. Diba? Yung pagkakamali, sinisi sa DXN. Pero yung sarili niya, hindi nakita kung nasa kanya pala ang pagkakamali. Nag-guess nyo? So, turo. Now, gamitin nyo, dito kasi sa teaching, pag nagtuturo tayo, gamitin nyo yung isang principle sa kung tawagin, catch and eagle principles. No? Yung catch and eagle principle. Ano yun? Sa akin kasaming kasi, at kahit kung na rin sa amin yun, i-share ko na rin sa inyo, na pagka yung may e-point na, nagbabantay ako sa mga center. Talagang, sa loob ng 1 linggo, may mga scheduling ako, kung saan yung malaki kong grupo, nandun ako. Halimbawa, Pasay, meron ako schedule dun sa araw, 2 araw. Kung sa Tanawan, meron ako dyan. Sa San Pablo, sa Imos, kung saan meron ako malalaking grupo, may schedule ako dyan. Alam niyo kung anong purpose ko, ba't ako may schedule dyan? Kinakatch ko. Ginagamit ko yung isang uri ng prinsipyo na yung tinatawag na catch and eagle. Kasi bakit? Ang mga downline natin, mula sa pagkauod, naging butterfly. Tama ba? Kailangan maging butterfly. Kasi mamaya, pag hindi naging yung uod kasi hindi naging butterfly, mamamatay. Now, pag naging butterfly na, pinats mo, kailangan maging eagle yan. From butterfly to become an eagle. Now, magiging eagle lang yan kung babantayan mo siya, kung aalagaan mo siya sa paglaki. Now, paano mo maalagaan sa paglaki? Eh, di mag-schedule ka para sa kanila. Yung hindi nila sa pagdating nila sa center, kukuha sila ng e-point, makikita ka. Eh, di mawibili ka, ay makapunta ka ng ganitong araw, sigurado hindi siya apply. Nagigets niya? Eh, di, doon pa lang, pag nagkita kayo, pwede siya magtanong?
Lahat ng negative na encounter niya, may tatanong, Yes. ay inaalagaan mo. Di ba? Sabi nga, Ejo, bakit may bagyo? Pwede naman walang bagyo, ba't binagyan tayo ng bagyo? Anong purpose ng bagyo? Anong purpose ng bagyo? Pwede naman walang bagyo, di ba? Sabi nga nung ano ko, Papa, di ba pwede naman walang bagyo? Bakit may bagyo? Bakit binagyan tayo ng Diyos ng bagyo? Bakit? Ha? Para malinis ang mundo. Para mahugasan ang mundo. Nagigets nyo? Diba? Now, ano pa isang another purpose ng hangin malakas? Bakit may ulang malakas, may hangin na? Bakit meron pa niyan? Anong purpose niyan? Linisin ang mga puno. Ipagpag. Tama? Ipagpag. Tingnan kita, di ba? After ng bagyo, ano nakikita sa puno? Malinis, di ba? Yung matitibay na dahon. Yung handang magbunga. Yung mga bunga na talaga nakakapit. Yan yung mga magiging diamond mo. Kaya pag binabagyo yung network mo, nagkakaroon ng matinding problema, dapat tumatapang ka. Sabi mo, yes! Nalilinis na yung puno ko. Kaya nga pag binag-text sa akin, nag-text downline mo, sabi niya, Upline, dilipat ako na ibang networking. Salamat naman, ikaw pala yung ukod. Buti na matanggal. Nagigess niyo, ang isang halaman kaya hindi bumubuka may ukod. May kumakain. Tama, di ba? May kumakain sa dahon. Inawala yung ukod, palagay mo, magbubunga na yung halaman. O di pa salamat ka pag may umalis. Di ba? Siya yung saraban. Ngayon, di bumalik. At salamat naman, sigurado, abi na ka. Umalis ka rito, pipit, pagbalik, abi na yan. Di ba? May one time nga, may isang company, tinext ako. Yung isang leader mo, nandito na. Sabi ko, sige, alagaan mo lang dyan, pag abi na, balik mo na. Tama? Sige, ipaglaman na muna dyan, pater, ha? Sabi ko sa kanya, sige, okay lang. At least, sabi ko, natuturuan mo. Kasi pag abi na yan, babalik yan. Di ba ganun yung kalapati? Pag inulong mo, pag pinakawalan mo, babalik eh. Marunong bumalik, di ba? Now, pag ang leader mo umalis at marunong bumalik yan. Ano nangyari? Bumabalik ba? Nagbabalik ka ba yung mga umalis? Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kasi sigurado doon sa pupuntahan nila, wala silang makikita kasing ganda ng company ng DXA. Napakaganda ng makikita ng DXA. Di ba? So, kailangan na, tatlo. Then, ano pa? Ito pa. Meron tayong katawag na 3 R's. Diba? 3 R principles. Yung isang R, ang tawag doon, responsibility. Yung pangalawa, recruit o recruitment. And then yung pangatlo, relationship. Yan. Itong tatlong to, yan ang gagawin niyo para magkaroon ng ano. Diyan lang paikutin ang mind nyo eh. Di ba? Dapat, automatic, know your responsibility. Alam mo dapat yung responsibility mo sa downline at bilang downline, alam mo dapat ang responsibility mo sa upline. Nagigets nyo? Ano yung responsibility mo as a networker or as a leader? Mag-aral. Mag-maintain. Tama? Sundin yung policy ng company. Sundin yung requirements ng company. Ano ang requirements para qualified SA? 3,000. Sundin. SA ka na, hindi ka pa qualified. Hindi ka marunong sumunod eh. Anong silbi na requirements? Sabi nakalagay nga dyan, no? Step to success. Step na ladder to success. Ang liwanag ha, ladder to success. Pag bago ka, 1,005 is okay. But if you want to become na, pagka-star agent ka na, o star diamond ka na, learn how to do 3,000 personal. To be sure, negosyo mo yan eh. Imagine, ang tagal mo na sa 1,000, dapat natututo ka na mag-3,000. Kung ikaw naman, matagal ka na sa 3,000, dapat natututo ka na sa 5,000. Ang totoo, ito ginagawa ng iba, tignan nyo ha. Pag naka-maintain na,
May 1 linggo pa. Anong gagawin? Iyahang at sasabihin niya, next month ko na lang yan para nalinggo. Oo nga, meron ganun. Next month ko na lang yan para next month maintain na agad ako. Alam niyo, isang malaking failure yun kung ganun mag-isip. Bakit? Nililimit mo yung sarili mo or binababagal mo yung pag-yaman mo. Binababagal mo. Alam nyo, paano mo ma-extend yung effort mo? Di ba yung rubber? Yung rubber, di ba, pag ginawa mo ng tirador yun, nung una, di ba, ang gas, ang pangit itira, di ba, ang pangit itirador? Kaya ginagawa nga namin nun, bago namin gawin nga tirador yan, binabanat muna namin yan eh. Pinalalambot, o kaya talaga nakabanat pagdabag yan sa nakatali. Para talagang mabanat. Kaya pagka nabanat na siya, ang ganda ng itirador, di ba? Talagang layo, ang lakas pumitik, di ba? Now, tingnan yung scenario ha. Kung ang gomba, bakit mas maganda siya pag nababanat? Malayo nararating. Pero pag hindi banat, ano nararating? Wala na, pag ganun mo dyan lang. Ganun din yun. Pag hindi mo binanat yung effort mo, pag hindi mo binanat yung ability mo, mananatili ka sa ganung sitwasyon. Kung magkano yung income mo, hanggang doon ka na lang. Pero pag binanat mo yung effort mo, pag binanat mo yung ability mo, nalalaman mo, meron pa pala akong ibubuhos, may ibibigay pa pala ako. Kasi ang totoo niyan, kaya ang bagal nyo, hindi nyo pa ibinibigay, yung kanan nyo, kaliwa pa lang ginagamit nyo eh. Kaliwa pa lang eh. Pinipilit nyo yung kaliwa, may kanan ka pa. Kaya ka natatakot, na kaya mo hinahang yung voice mo, natatakot kang gamitin yung kanan mo. Wag! No, ibigay mo lahat, pagkatapos hanap uli ng bago. Laging isip ko, dapat laging bago. Para yung abilidad mo, yung effort mo, nahasa. Yung skill of sharing, skill of sponsoring, skill of yung benta, nahasa. Yung selling ability. Skills ang tawag yan. Huwag kayong mahirap magbenta kasi part ng skills mo yan. Yes. Dahil hindi naman habang buhay ang benta eh. Tama. Ako talaga sa ito, nagbenta ako pero hindi tingi, bag. Yan po. Hindi ako nagbebenta ng tingi. No? Ang pinaka-tingi ko talaga, kalahating bag. Pag sinabi sa akin, ilan ba yung 2 piraso, malugi ka. Isang bag na kunin mo para makatitig ka. Yes. Pag sinabi niya, kunin ko na lang yung 10.5 kasi mas mura hindi, mas mahal yan. Eh ano yung mura nyo? Yung 21 grams. Oo, diba yan? Mas mura yan. Mas mura talaga yun. Mas mura yun. Ano yung pag sinabing mas mura? Tignan ninyo yung 21 grams kasi, yung 10.5 at saka yung 12 grams, yan, 21 grams. Alam niyo ba kung bakit? Ilan lang ang Ganoderma extract nito? 8%. Ito ganun din, 8%. Ito, 19%. Tignan niyo mabuti. Ano ba binabayaran niyo? Kape o Ganoderma? Ganoderma. Pagka mo, bibili ka lang ng Ganoderma, ito sa 8%. The right amount of Ganoderma na kailangan ng katawan mo is 2 feet, nandito sa 19% yung Ganoderma. Wala sa 10.5, wala sa 12 grams. Sabi nga ni Dr. Lee, pag ikaw ginagamit mo, tinitikin mo health mo. Eh, huwag ka magtaka, pag dinilagay mo yung 10.5 sa baso, hindi ka masisyan eh. Nasasarapan ba kayo sa 10.5? Bitin? Masarap ba siya? Mataba kung mapait? Anong lasa niya? Sige, anong lasa? Anong masarap? 21 o 10.5? 21. 21? Eh, ba't Ako 10.5 yung 21 iniinom mo? talagang cleanse na cleanse. Punta ka agad ng CR eh. Tingnan nyo sabi nyo, mas masarap ang 21. Di ba? Pero bakit 10.5 bang iniinom ninyo? Ayan. Anong klaseng thinking ng isang negosyante yan? Sige, tingnan nyo. Negosyante ka. Pinaliliit mo yung thinking mo. Hindi ka satisfied
sa 10.5, pero pinipilit mo, isatisfy yung sarili mo. Samantalang doon sa 21 ka nagsasatisfy, paano magiging maganda pakiramdam mo sa negosyo mo? Paano ka mai-empower ng business mo kung nagtsatsaga ka doon sa 10.5? Sabagay, masunurin talaga Pilipino. Sabi nila, pag hindi raw, pagka maliit daw ang kumot, matutong mo manok. Kaya yun, 10.5 lang kayo bilhin, pinipilit mo. 10.5 talaga, hindi masaya. Lamig na, nagpupamilit siya, maliit na kumot. Eh, pwede naman bumili malaking kumot. Tama? Eh, sabi ng mga negosyante talaga, kung yung maliit ang kumot ang dapat gawin, palitan ng malaking kumot. Diba? Parang yung kwento ng mag-amang mangingisda. Diba, nangingisda sila? Sino nakakalam doon? Yung mag-ama, nangingisda sila, mag-ama yung bata. Ngayon, yung bata sa tabi ng tatay, ganyan sila. Habang nanginumit siya ng gano'n, nakikita ng bata, pag malaking isda ang nahuhuli, tinatanggal nila sa pagkakahuli, ibinabalik sa dagat. Pero pag maliit na isda ang nahuhuli, kinukuha at yung nilalagay sa lalagyan nila. Laging gano'n. Nag-iisip kayo yung bata, kinalabig niya, hanggang sa kinalabig yung daddy niya. Sabi niya, Dad, sabi niya, bakit na? Tanong ko lang, sabi niya, ano ba masarap na isda? Yung malaki o yung maliit? Eh sabi ngayon ng daddy niya, siyempre anak yung malaki. Masarap pala yung malaking isda sa maliit. Oo naman anak, mas masarap talaga yung malaking isda. Sabi tahimik yung bata. Titingin niya ulit kung babaguhin na ng daddy niya. Kaya lang, ganun uli. Pag malaki tatapos sa dagat, ibabalik yung sigma, pag maliit, yun ang niya. Ano uli yung bata? Sabi niya, Dad, sabi niya, ano ba pa, sabi niya, pagmamahal mo pamilya mo, sabi niya, pagmahal mo ba pamilya mo, papakainin mo ng masarap. Sabi niya, oo naman, siyempre. Kasi sabi niya, pag malaki isda, masarap. Pag maliit, mas masarap yung malaki. Okay? Sabi niya, pagmahal mo ba yung pamilya mo, papakainin mo ng masarap? Sabi ng daddy niya, oo naman anak, siyempre. Kayo, kailan ko ba kayo hindi pinakain ng masarap? Masarap naman talaga pinapakain ko sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Hindi siya yung bata. Ganun pa ulit ginagawa ng daddy niya, hindi nakatis yung bata. Dad, bakit hindi mo kami mahal? Sabi niya, bakit mo sabi na? Kanina pa kita pinagmamasdan. Sabi mo, masarap yung malaking isda. Pero binabalik mo sa dagat at kinukuha mo yung hindi masarap. Sabi mo, papakainin mo kami ng masarap dahil mahal mo kami. Eh di ba masarap yung isda? Ba't hindi mo nila kunin? Pag pinipakain mo sabi ko, mahal mo kami. Alam mo, umiyak yung tatay daddy ng yakap yung bata. Sabi niya, alam mo anak, gusto rin ko man na kunin yung malaking isda para ipakain sa inyo. Wala akong magawa. Sabi niya, bakit na? Maliit lang kasi kawali mo. Diba? Maliit kasi ang kawali natin. Sabi na ng bata, siyempre, ang bata nakikinig sa kaya yung bata lumalaki, ganun din natututo din magtiyaga sa maliit. Now, ano yung logic ng story? Diba? Yung kawali, ano nire-represent ng kawali? Income. Tama? Income. So, tingnan nyo guys, anong gagawin mo? Gusto mo magbigyan ng masarap na pagkain ng pamilya mo, ng magandang buhay ang pamilya mo, kung maliit na ang income mo. Hindi sapat, tama? Kaya nagtsatsaga ka na lang kung may kakayanin yung pera, kaya hindi masarap, basta importante na pakain mo sila. Ang problema, hindi masaya ang pamilya mo. Sabi niya, kung ang bata, pagsasalitain mo, tatanungin mo, takot ka tayong tanongin yung mga anak natin eh. Anak, masaya ka ba naging tatay mo ko? Baka mamaya, bigyan sabihin, hindi. Kung tatay ko siguro, yung kapitbahay natin, masaya ako. Kasi sila may kotse, laki ng bahay, di ba? Ang ganda ng mga damit, napasa sa school, di ba? May gulong pa yung bag, ginagila, hinahapit pa sa school, tama? Baka gano'n nakakatakot, di ba? Baka nakakatakot tanongin eh, di ba?
Kaya nga minsan, tingnan mo ha, may mga pagkakataon ng anak, nagtatanong, pa, wala bang manok? Ang sagot mo, itong batang ito, naghahanap kayo, luwala. Eh, pagkara kayo kung meron. Walang magagawa yung bata. Tatagal na. Kasi, di ba, yun eh. O, anong uli yan? Pa, bakit kayo ulam natin? Kung ano yung meron anak, magtaga ka na. Wala siyang magagawa, tayo na anak lang eh. Kaya lang ang problema ito, yung pinalalakihan. Napo-program? Yes. Okay. Pinag-aaral mo, gusto mo magkaroon ng magandang buhay. Nakapag-aaral, nakagraduate. Pag-graduate, may trabaho wala. Mag-ahanap. Tama? Walang makita. Makita, nagpahinga. Sabi mo ngayon, anak, maghanap pa naman ng trabaho. Hindi puro ka na lang nakatambay. At sabi ng bata, tay, huwag kang maghanap ng wala, magtyaga sa meron. Kasi binalik sa'yo ngayon. Sino may kasalanan? Diba yung magulang? Nagagets nyo? Yes. So, anong ibig sabihin ay, huwag natin pigilan. Kasi iba na takbo ng mundo ngayon eh. Iba na. Huwag natin itulad sa dati. So, huwag natin pigilan. Ang lagi na sasabihin, lagi natin imamindset sa kanila, sige na, bibili ako, kahit walang pambili. Tama? Para yung gigil ng bata, lumalaki sila, andun pa rin yung desire nila sa gusto nilang mangyari. Hindi mo napitigil. Kasi sabi nga, yung hindi mo nalilimitahan yung gusto nila. Yung paghahanap nila sa mga magandang buhay, yung paghahanap nila ng mga bagay sa buhay nila, na hindi nang mawala sa kanila yun. Nandun pa rin yung desire. Kaya habang lumalaki sila, sabi nga sabi nga, makontento ka, di ba? Tama yun, makontento ka kung ano yung binibigay ng Diyos sa'yo. Pero hindi naman niya sabing, magtiis ka. Tama? Ang sabi niya, makontento ka kung ibibigay. Pag malaki, di makontento ka. Pag maliit, makontento ka kasi bibigyan ka ng malaki. Sabi nga, pag wala ka sa maliit, ano kasunod doon? Malaki na. Ang sabi nga, maliit, malaki, makontento ka. Pero hindi siya ating magtiis ka. Ang problema, yung iba, hindi na nga sapat, nagtitiis kasi bakit? Nakontento daw eh. Ano to? Kontento ba? Hindi. Kontento hindi. Hindi kontento, nagtitiis lang talaga. Nagagets niya? Ganun ang gagawin natin. Okay, sasabi ka, responsibility. Then yung recruitment. Ito ha, sa recruitment, kailangan may goal. Goal kayo. Hindi pwedeng ang recruitment, yung darating na lang, walang ganun. Yung bang pagbago ka matulog, pag-iisip ka, mangangarap ka, bukas may recruit ako. Pag-gising mo, bakit wala naman? Tama? Yung lalabas ka ng bahay, di mo alam kung saan ka pupunta. Baka pupunta ka ng center, hindi ka magkakape ka, mamaya-may ng konti, uwi ka na. Ano nangyari? Lumipas ang isang araw, walang nangyari. Goal tayo, ha? Goal na recruitment, okay. Ito, dalawa to. Ano ba yung purpose ng benta? At saka ano yung purpose ng sponsor? Yan. May purpose yan eh. Tingnan nyo ha. So, ibig sabihin, parehong resulta yan. Now, sa recruitment kasi dito, mag-goal ka, every month, sa loob ng isang buwan, ilan ba yung target mo mapamember? Nag-goal ba kayo? Na sa isang buwan, kailangan may dalawa akong napamember. Hindi natin pinag-uusapan kung sa 3,000, sa 2,850 o sa 980. Walang usapan ganun. Basta ang goal mo, may dalawa ka bang napamember? Every month? 3? Ikaw, nasa iyo. Anong goal mo? Kung every month, ang goal ko, every month, meron akong member. Meron akong nakakailangan, meron akong napamember every month. Hindi ako papayag. Naka-mindset na yun. Nakatatak na yun. Ibig sabihin, itinatak mo na yun. Tatak of success na sa mind mo yun. Gusto mo maging successful, tatakan mo ang utak mo. Yun yung purpose kung bakit may tatak, di ba? Para hindi...